Panoorin po natin tong video na ito ni ate na isang DDS na sa akin pong pagkaunawa, kinukwento po niya na meron daw po siyang pangitain or vision na si dating Pangulong Duterte daw po ang parang inilaan ng Diyos para po sa Pilipinas, no? Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Eto na po. I wanted to share the vision that I had last week. My vision was about Tatay Digong. Matutulog na sana ako, and then all of a sudden, I saw a vision in my head. It was like God brought me into a place, and I saw two old women, and the other one was holding a baby that's naked, and I saw two kids around 4 to 5 years old. They were running, they were all naked, and they were playing. So when I turned back, I saw a place, Burol. Tapos, nakita ko si Sara Duterte. She was hugging one of her, baka family ata yun. And I saw Tatay Digong sa kabaong. At sa kabaong ni Tatay Digong, nakita ko ang Panginoon. Nakasuot siya ng bestida, all white, and then he was covering his face. Yeah. At nakita ko yung kamay niya. Nagniningning talaga. Yeah. So, I saw him putting a flower on his head, and then kumuha siya ng puting tela at nilagay niya, parang he covered the kabaong of Tatay Digong sa puting tela. So, ano nga ba ang ibig sabihin or gustong iparating ni God para sa lahat? I know na ang Pilipinas ngayon, very very chaotic. Pero, ito yung pinakita sa akin ni God noon pa man in regards sa pamalakad ni Tatay Digong. He gave Duterte a favor dahil sa pamamalakad niya habang siya ay presidente. At ito yung pinaintindi sa akin ni God. Kung ang isang tao ay namamahala, dapat bigyan niya ng disiplina ang mga tao para ito'y matutong matakot gumawa ng maling gawain. At yan ang ginawa ni Duterte. Maraming tao noon ang nabigyan ng takot. Kasi aside sa pera kasi, the number one problem of the Philippines is evilness. Kapag walang takot ang mga tao sa namamahala, they are free to do everything that they like, even harming other people, those innocent. When a king would rule, he must discipline his people, his nation, para maturuan sila ng magandang asal at magandang gawain. So, para lang sa iba, hindi talaga ako into politics. Yeah. I just have this vision last week from God. This is also a clarification to others na kapag nagpapakita si God sa isang tao, hindi siya nagpapakita ng muka. Hindi natin kakayanin. Nung nakita ko yung kamay ni God, nagsushone talaga, nagsashine. Humihiwaga ang kamay niya. So, hindi talaga natin kakayanin sa ating mga mata kung mismo yung mukha pa niya ang ating makikita. Kahit nga si Moses nung time na yun, very near siya kay God. Hindi niya nakikita ang mukha ni God. Sabi pa nga niya sa Exodus 30 verse 22, he said, "You cannot see my face, for no man can see me and live." Kaya, yung sa iba na nagsasabi na si God nagpapakita sa kanyang imahe, you have to at least give a benefit of a doubt. Always check Bible. Yeah. So, kahit na nakita ko na si Duterte na nasa kabaong, there was no worries in my heart. Kasi alam ko that Duterte will continue his life in the kingdom of God. So either ways, it's not something that we have to worry about, but we have to be joyful because he received a favor from God. Ayun mga kababayan, napakinggan po natin. Narinig niyo naman po yung mga kinuwento niya. Una sa lahat, hindi ko po i-invalidate yung experience niya, mga kababayan. Experience niya yun eh. Kwento niya yun, ano? Pero ako po gusto ko pong magbigay ng reaksyon. Yung pong huling taong nagsabi na meron siyang vision ng Panginoon, ng Lord, sinabi niya na siya ay appointed son of God. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya ako po,
gusto kong sabihin na hirap po akong maniwala sa mga ganyang vision eh, no? Yung mga ganyang pangitain. Kasi kahit sino, pwedeng magkwento na ako, may vision ako na ang Panginoon ay nagpakita sa isang tao na nagngangalang, sabihin na natin, let's say, for example, Zoraida, or kung sino man, ano, na siya ang pinili, no? Lumiwanag ang kamay ng Panginoon. Di ba madaling gumawa ng ganyang kwento? No? Pero again, hindi ko ini-invalidate. Pero mahirap pong paniwalaan, mga kababayan. And yun nga, yung sinabi ko, no? Yung huling tao na nagsabi na meron siyang vision na siya ang inappoint na anak ng Diyos, appointed son of God. Nasaan na siya ngayon? Di ba? Nakakulong na po, mga kababayan. And sa pagkakaunawa ko, parang pinapahiwatig niya, sinasabi niya na ang dating Pangulong Duterte ang tila tagapagligtas, ang isinugo ng Diyos para sa Pilipinas. Nako ate, noong 2016, siguro nga sinugo na siya ng Diyos para sa bansa noong 2016. Pero wala namang nangyari, 'di ba? Yung mga problema ng Pilipinas lalong lumala, no? Nadagdagan pa nga. Yung utang na lang lalong lumobo, lalong nadagdagan ng utang. And siya na rin mismo nagsabi na yung kanyang war on drugs ay failure, no? And sa pagkakaalala ko, if I'm not mistaken, siya na rin na nagsabi na dumami pa yung mga addict, no? Correct me if I'm wrong na lang. Parang naalala ko sa isang sona niya or sa isang interview na mention niya yun, ano? Kung tama po yung pagkakaalala ko. Pero sa madaling salita, wala pong nangyaring malaking pagbabago sa Pilipinas na ikiniginhawa ng pamumuhay ng mga Pilipino. Yung traffic na 3 to 6 months susolusyonan, yung kriminalidad, no, lalo pong lumala, 'di ba, mga kababayan? Yung ekonomiya bumagsak, no? So, sa palagay ko, ate, yung vision mo hindi si God ang nagpapakita sa iyo or yung nakita mo, no? Parang meron yatang na-mention sa Bible na kahit yung kalaban ni God magpapanggap na si God para lamang linlangin, no, or utuin ang mga tao. Tsaka parang mahirap naman yata na magpakita sa vision mo ang Lord sa isang tao na minura-mura siya, no? Yung Lord minura-mura, tinawag na stupid, no? Tapos magpapakita siya dun sa taong sinasabi mo. In this case, si dating Pangulong Duterte, minura ang Santo Papa, ang laging bukang bibig, patay, patayin, patayan. Hindi po ba? So parang mahirap po yatang paniwalaan na ang Diyos ay lalapit sa ganung tao, no? Kahit pa sa vision lang yan or pangitain. Tsaka hindi ko gets, no? Bakit sa inyo lang nagbibigay ng pangitain ng Panginoon, ano? Bakit hindi sa amin? May favoritism ba siya? Or choosy ba si Lord? Bakit kayo lamang ang kanyang binibigyan ng pangitain? Kaya yan ng mga reason, no? Kung bakit parang nahihirapan ako na paniwalaan yan, no? Hindi ko alam kung anong layunin mo dyan. Again, hindi ko ini-invalidate, pero ako naman ay nagbibigay ng reaksyon na parang iniisip ko na nililito mo ba ang mga Pilipino? Nililinlang mo ang mga Pilipino na madaling mapaniwala sa mga ganyang salitaan, no? Sa ganyang naratibo. Dito sa Pilipinas, sa totoo lang mga kababayan, marami pa po palang mga kulto sa mga liblib na lugar, no? Marami pa rin ng mga nagsasabi na sila ang sugo ng Diyos, na nagpapakita sa kanila si Mama Mary, na nagpapakita sa kanila ang Panginoon, sa kanilang panaginip, sa kanilang vision, na nakarating na sila sa langit, sa impyerno, no? Marami pa palang gumagawa ng ganyan, mga kababayan. At marami pa rin silang napapaniwala, mga kababayan, ano? Meron po akong ibabahagi sa inyong video. Ito po, video po ni ate. Yan po, no? Sa susunod kong content, siya naman, sa pagkakaunawa ko, kine-claim niya na siya ang reyna ng buong mundo, mga kababayan. Na parang under sa kanya ang United Nations at ang gobyerno ngayon ay parang tinalaga lamang at siya po talaga yung pinakamataas. Ano? Pero mas mauunawaan nyo kapag binahagi ko sa inyo sa ibang content. So going back, bakit sa kanya nagbibigay ng vision or pangitain at saka bakit sa kanya pinapahati ng mensahe? And balikan natin yung tanong, bakit niya nasabi na God gave Duterte a favor? Minura-mura nga siya ni dating Pangulong Duterte. Tinawag na stupid, hindi po ba mga kababayan? Tapos yung anak, si BP Sara, gusto pang maging presidente ng impyerno. Itong mga salitang ito, sa totoo lang, hindi natin dapat sineseryoso, pero parang minsan, dun sa mga pattern ng kanilang behavior at mga sinasabi sa publiko, sabi ko, parang gusto ko nang maniwala na may mga tao talaga na
Ewan mga kababayan. Tapos sabi pa niya magulo daw po ang Pilipinas, chaotic daw po ang Pilipinas. Nako ate, pasensya na, kukontrahin kita dyan. Hindi totoong magulo ang Pilipinas. Sila-sila lang naman or yung mga kakubol mo lang naman ang rally ng rally, no? Eto nga oh, pati sa Japan, umabot sila. Tignan nyo naman mga kababayan. Pati sa Japan po ay gumagawa ng kilos protesta ang mga DDS, no? Ayan po, buti nga yung mga pulis dyan, binabantayan pa sila at talagang inaalalayan pa sila sa kanilang paglalakad. Talagang, alam mo, ako po bilang Pilipino ay nahihiya po sa mga ganyang padali, sa ganyang sistema. Siyempre, ano na lang po ang isipin ng ating mga kaibigang Japanese, ng ating mga kapatid na Hapon, na sa akin pong palagay ay maganda na po ang relasyon ng Pilipinas at ng Japan ngayon. Ano po kayang iisipin nila? Ang naririnig naman na sigawan dyan, no? Hindi ko lang po maipaparinig sa inyo yung audio dahil may tugtog po. Baka po ako'y makopyright. Kaya hindi ko po maipaparinig ang sigawan. Pero kung makikita nyo po yan sa ibang platform at kung nakita nyo na, ang sinisigaw po dyan ay Inday Sara Duterte. Hindi po Pilipinas, hindi po mga Pilipino. Yun po yung narinig ko na sigaw nila, Inday Sara Duterte sa maiksing video na yan, no? Again, hindi po Pilipinas, hindi mga Pilipino. So, sa akin po palagay, ang pinaglalaban po nila ay politiko, hindi po mga Pilipino. At talagang diyan pa sa Japan, nila ginawa yan. Ano? Ako po ay nahihiya bilang Pilipino sa mga ganyang pangyayari. Meron pa nga yata sa New York no? Pero pinagbigyan pa rin sila ng Japanese government at inalalayan pa sila ng mga pulis, no? Alam nyo, mga kababayan, eto sa ate, siguro hindi naman niya intensyon na ikondisyon ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasabi na magulo or chaotic ang bansa. Pero ate, sana hinay-hinay at mag-ingat, no? Baka kasi paniwalaan ka. Wala namang gulong nangyayari. Ang magulo lang is yung nakikita ko na rally ng rally na wala nang ginawa kundi mag-rally. Ngayon nga po January, magra-rally na naman po sila. Para kanino? Para sa mga politikong sinusuportahan nila, hindi para sa bansa, hindi para sa kapwa nila Pilipino. Huwag po natin sabihin magulo. Kasi baka paniwalaan kayo ng mga tao. Ang mga tao magalit na naman sa gobyerno, magalit na naman sa Pangulo. No? Yan ba yung layo ninyo? Yan ba yung intensyon nyo sa mga ganyang ginagawa niyong pagkukwento na pangitain, vision na di namin alam kung gawa-gawa lamang or totoo bang nangyayari? Dahil again, kahit sino pwedeng magkwento ng ganyan eh. And ako, naniniwala ako na ang Diyos ay hindi magpapakita sa kahit sino, lalong-lalo na sa mga tao dahil ang mga tao po ay makasalanan. At lalong-lalong hindi ito magbibigay ng pabor sa isang tao na binastos siya at binalahura ang kanyang pangalan sa harap ng kanyang mga anak, no? Sabi pa niya, yung style daw po ni Pangulong Duterte ay disiplina, no? Yung pagkakaunawa ko, disiplina. Kaya parang binibigyan ng pabor ng Panginoon ang dating Pangulo. Ate, liwanagin natin yan, ano? Magkaiba ang disiplina sa pananakot. Kung disiplina ang pinakikita ng isang leader, ang magiging niya, ang ma-earn niya mula sa kanyang mga constituents or sa ating mga Pilipino ay respeto, no? On the other hand, kung pananakot naman ang ginagawa niya, galit ang makukuha niya sa mga tao at hindi pagrespeto, no? Sa akin palagay, hindi disiplina yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, kundi pananakot. Kaya hindi po siya nakakuha ng respeto sa karamihang Pilipino. That's my opinion. Base sa mga nakikita ko at naobserbahan ko na nagiging reaksyon ng mga tao sa publiko at sa social media. So yun lang mga kababayan, ano? Ito lang gusto kong sabihin sa inyo bago ko po tapusin ang video na ito. Gusto ko pong sabihin na this is no longer about her, ano? Kung meron siyang sariling paniniwala, go ahead. Wala tayong magagawa. Pakinggan natin at respeto, pero hindi natin kailangang maniwala. Ano po? Ang gusto kong sabihin, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga taong nagbibigay ng kwento, na ginagamit ang pangalan ng Diyos, no, ng Panginoon. Again, yung huling tao na nakilala ko or nalaman ko na gumamit ng pangalan ng Diyos na sinasabi na meron siyang vision, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, no, sa kanilang mga miyembro na meron siyang vision na siya daw ang inappoint na anak ng Diyos, no, appointed son of God. O ano na siya ngayon? Nasaan na siya ngayon? Nagdiwang siya ng Pasko at ng Bagong Taon sa kulungan dahil meron siyang kinakaharap na patong-patong na kaso. So ganun ba ang pinagpapakitaan ng Diyos na para i-appoint na
son of God ka? Hindi po ba mga kababayan? No? Marami pa rin kulto at marami pa rin mga grupo, sekta dito sa bansa natin, lalo na sa mga liblib na lugar na ginagamit ang Panginoon para paniwalain at pasunurin ang kanilang mga kapwa doon, and then later on gagamitin nila para sa kanilang sariling kapakanan. So, yun po yung mahirap, no? May mga lugar kasi sa atin, sa bansa natin na hindi pa siguro naaabot ng karunungan or sibilisasyon, kaya madaling napapaniwala or nauuto. And lastly, i-check din natin yung ating mental health from time to time, makipag-usap tayo kung kinakailangan sa professional. Baka kasi meron tayong mga bagay na na-experience na hindi na normal at mga senyales na ng alam niyo na. But then again, nararespeto natin yung sinasabi na ate. Kung yun ang kanyang realidad, hindi wala tayong magagawa doon. So, yun lamang mga kababayan. Maraming po salamat sa panonood. Sana po makapag-komento kayo at malike nyo ang ating video. Napaka-importante po niyan. At Happy New Year! Sana mas maging masagana po tayong mga Pilipino ngayong taong 2025. At mawala na po sa ating gobyerno ang mga tiwali, mga sinungaling, at mga pro-China, mga puppet, tuta ng China, at nang guminhawa na po ang ating bansa. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.